May malaking update na naman sa YouTube kung gumagamit ka ng AI voice, AI images, AI video, AI editing, or kahit AI generated scene sa content mo. Pakinggan mo to hanggang dulo. So welcome sa Rod TV. Kapag mag-upload nga po ng videos ngayon sa YouTube, mapa-mobile man yan or desktop, sa AI use kailangan nyo sumagot kung yes or no, para madaling malaman ng viewers kung may AI nga bang involved sa content mo. Ang goal po nito ay transparency, meaning gusto ni YouTube malaman ng mga viewers kung yung pinapanood ba nila ay totoong nangyari o gawa lang ng AI. Ang latest update nga po kasi dito is magiging visible na nga po ang mga AI labels simula ngayon. Sa mga long videos, lalabas nga po ito sa baba ng video title. Sa shorts naman, magiging overlay mismo ito sa buong video. So ngayon nga po, mas madali na nga pong malalaman ng mga viewers kung yung pinapanood ba nilang video ay gawa ng AI. Noon kasi sa description lang ito makikita. Ang nangyari, hindi halos napapansin ng mga tao. So ngayon, mas ginawa na itong visible. Ngayon po kasi, kung sakaling ang isang creator ay hindi po nagsagot ng yes or no dito sa AI use, merong system checker sa YouTube na kusang magdedetect ng mga AI sa video mo. At kung sakaling makita nga nila na merong AI kang ginamit pero hindi ka nag-declare sa AI use, sila na mismo maglalagay ng AI label. Pero don't worry, may control ka pa rin naman na baguhin kung sakaling nagkamali sa YouTube ng lagay ng label. Isa pa sa big concern ko ay yung mga taong nanunood pero hindi man lang naka-like at subscribe. Kaya pala 69% yung nanonood pero hindi nakasubscribe. So kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, baka naman pa-like na rin ang video. And guys, kung gusto nyo pala ma-shoutout, pwede kayong mag-send ng super thanks sa video na to dahil makakatulong yan para magkaroon ng little commission si Rod TV dahil maliit lang talaga yung sinasahod ko dito sa YouTube. So bahala kayo kung trip nyo or hindi. Kidding aside, may mga concern kasi yung ibang tao dyan. Na baka pag mag-yes ako dito, mawala yung ads ko, baka hindi lalo ko ma-monetize, baka hindi ma-recommend yung videos ko, or baka lumiit naman yung sahod ko. Based kay YouTube, wala nga pong connection ang pag-label mo sa mga nabanggit ko kanina. Most importantly, for creators, these labels alone do not affect how our videos are recommended or whether they can earn money. So mag-yes ka man or mag-no, gagana pa rin yung video mo ng normal or walang problema. Tsaka hindi porket may AI sa video mo, hahayaan mo na lang rin na hindi ka gumawa ng original na content. Dapat hindi lang mass-produce or yung paulit-ulit na upload ng AI. Kasi ibang usapan na yon. At kung sakaling ginagawa mo yung ganun sa channel mo, possible na malaki yung magiging problema mo sa future. So, kailan ka nga ba dapat mag-yes or mag-no sa AI use? Mag-yes ka kung sakaling gumagawa ka ng AI realistic person. Ito yung parang totoong tao yung nagsasalita pero AI generated lang pala. Mag-yes ka kung gumagawa ka ng fake realistic event. For example, nag-generate ka ng isang celebrity or politician na nagsasalita ng fake news kahit hindi niya naman talaga sinabi yun. Kailangan mag-yes ka. Mag-yes ka kung sakaling gumamit ka ng AI para baguhin ang totoong video. For example, may isang video ng normal lang na kalsada pero dahil binago mo, linagyan mo ng AI, ginawan mo ito na parang nagkaroon ng tsunami sa kalsada na yon. So, mag-yes kayo dahil maaring may mga taong makakita nito at baka maniwala dahil sobrang realistic eh. Mag-no ka naman kung sakaling ginagamit mo ang AI bilang assistant. For example, hihingi ka ng tulong para magkaroon ng better title, thumbnail, tsaka script outline ng content mo. Mag-no ka rin po kung gumagamit ka ng AI as editing tools. For example, may tatanggalin kang background, lilinisin mo yung audio, i-improve mo yung video quality, tsaka paglalagay ng auto caption. Yung mga ganun, okay lang yun. Pwede kang mag-no sa AI use. Basta kung gumagamit lang kayo ng AI para mapaganda lang yung kabuuhang content nyo, pwede na kayong mag-no. Paano naman kayo, Rod, kung gumagawa ka ng educational content? Yung factual, yung may magandang story, may smooth na flow, tapos wholesome naman. Pero gumamit ako ng AI voice ni Morgan Freeman as narrator. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. At least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Para sa akin, mag-yes ka kapag ganun. Kasi kahit sabihin natin, makatotohanan yung content mo, kung hindi naman talaga sinabi yon ni Morgan Freeman, dapat mag-declare ka ng yes. Kasi boses ng sikat na celebrity yung ginagaya mo. Actually, marami pang senaryo dyan na pwede nyong maisip na itanong sa akin gamit ang AI. Pero ito na lang yung palagi nyong tandaan, na kapag pinanood ba nila yung video mo, pwede ba nilang isipin na totoo ba to or hindi? Ganun na lang palagi yung isipin nyo.
And isisingit ko na lang rin na may mga worst case scenario na kung saan may mga channels nga pong nade-demonetize dahil nga po sa inauthentic content. Dahil sa excessive use of AI sa mga contents nila. Sabi ko nga kanina, kung sakaling nagmamass produce ka ng mga AI or yung pag-upload mo ng content araw-araw tapos gawa ng AI, kapag titignan mo siya halos magkakaparehas na ng format. Wala halos bago kung papanoorin mo. Yung bang obvious na copy-paste na lang talaga yung ginawa para lang may mga content sa YouTube. So kung ayaw nyo ma-demonetize, itigil nyo yung ganun klaseng behavior dito sa YouTube. As creator, kailangan mo maging transparent palagi sa mga audience mo. Gamitin mo ang AI tools para tulungan ka, hindi para palitan ka. Dapat kahit may AI sa process na ginagawa mo, hindi pa rin dapat mawawala yung personality sa paggawa mo ng video. Para mangingibabaw pa rin yung originality. So again, hindi po bawal ang paggamit ng AI sa YouTube. Actually, may mga sarili nga rin pong AI tools sa YouTube. Katulad ng Veo tsaka Dream Screen. Kasi mamaya may magpakalat na naman na bawal ng AI dito sa YouTube. Pwede pa rin naman. May mga limitations nga lang. And then, kung gusto nyo ng quality dental services, dito lang kayo sa Dr. DS Dental Clinic. Marami na yung branches. Kaya, mag-PM na lang kayo sa Facebook page nila or sa IG. So kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. Thanks for watching. Abangan nyo yung next upload ko. This is Rod TV and peace out.